panalo na ba ito? May video clip na kung saan ang ICC President daw di umano ay nagsalita at kanya inexplain na wala silang jurisdiction pag ang isang state ay hindi miyembro ng ICC. Nako, ito ba'y isang sign, good news pa na ba ito para kay Tatay Digong? Nako, Tatay Digong, uuwi na nga ba ng maaga? Dito kaya siya sa Pilipinas magbe-birthday? Nako mga kabibig, so panoorin natin ang video na kung saan sinabi ng ICC President ang nakaguluntang na sikreto, hindi sikreto, katotohanan na pilit nilang binabaliktad, binabaloktot, basta lang si Digong ay nasa ICC at hatulan. Di ba mga kabibig? So ito kabibig ha, makinig tayo. Dapat pakinggan natin mabuti ha. Mahirap naman magpapiling-piling tayo ba? May alam. Ito nakabibig ha. Pakinig tayo. We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. O siya, kung ang krimen ay nangyari sa isang non-state party or country at non-state citizen na walang jurisdiction ang ICC, sabi ng taga-ICC President na wala kaming jurisdiction dyan. Oh. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. See? Ito ay March 19. We don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state soil or sa lugar kung sa non-state party and non-state citizen parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. There you go. Yan kabibi. Walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. It's very clear that ICC have no jurisdiction towards the government. Our prayers and the release and freedom of our beloved former President Pangulong Duterte finally answered. So bring back PRRD now to the Philippines. Release him. So the Philippine government and some ICC members connive. Hindi natin maalam kasi wala naman tayong ebidensya na nag-connive sila. It's clear the government of the Philippines referred to them. Bring back our President Duterte. Yan mga kabibig ha. Galing yan sa ICC President na po. Parang dinidinig na ang ating mga prayers na makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku, excited pa naman tayo. At sobrang excited na mga Pinoy. Nako, grabe. Sa ang sulok ng Pilipinas sa Japan. Ngayon, bibig ha? Sa Japan, ito ang nangyari. Grabe yung rally nangyari sa Japan ngayon gabi. Panoorin natin ha. Grabe ang OFW, no? Imagine, talagang every week, every day, pwede silang mag-rally para kay Pangulong Duterte. Japan tong sa detention ng ICC. We will stand with Tatay Digong. Japan. Duterte!
taon, grabe. Hindi niyo kabibig, oh. Pero kabahan talaga ang alyansa nito. Kasi, tingnan mo, sa iba't ibang sulok ng bansa at buong mundo, may mga rally na tungkol kay Pangulong Duterte, expected na itong mga nag-rally na yun ay hindi iboboto ang alyansa ni Marcos. At obviously, ito ay straight pinibinaban ang iboboto nito. Ano ba yun mga kabibig? Tingnan nyo. Dapat bang kabahan ang PDP-Laban? Ang PDP-Laban, hindi sila kabahan. Ang kabahan ang alyansa ni Bongbong Marcos. Diba? In fairness, ang galing ni Amy. Hindi na siya sumasama sa alyansa ni Bongbong Marcos. Talagang ang galing na strategy niya. Ito strategy niya. Tingnan niyo, oh. Daming tao. Ilang boto na yan. Isipin niyo, ilang boto na yan sa mga OFW. Kasi sa mga OFW dyan, mga kabibig, yung mga OFW na yan ay may mga pamilya sa Pilipinas. Of course. Yung pamilya sa Pilipinas, yung mga OFW na ito, sabihin talaga, iboto yung ang PDP-Laban. Hindi yung boto, walang lawan. Nangyari yun. Dami. Sa Japan ito mga kabibig, ha? In fairness, wala pa akong nakita ng video na kung saan alyansa ni Bongbong Marcos ay pumunta sa ibang bansa para magkampanya. So far, ang PDP-Laban pa sa Hong Kong sila nagpunta. Ang haba, grabe. Ang haba ng kanilang ano. Uy, ang daming tao. Grabe. Hindi pala kadaming OFW sa Hong Kong, no? Sa Japan, no? Grabe, mga kabigyan, dami. Speaking of the Netherlands, kung akala nyo ang Netherlands ay magpapaano din, hindi. Meron din silang rally together with VP Sara. So, ito kabibig, manood tayo ng rally sa the Netherlands, ha? Ito na. Manood tayo, ha? Ito sila kabibig, ang dami ding tao kabibig. Ng iyong kaharian, O God, there will be justice, O Lord, and there will be peace, O Lord God. Lord, pagkaisahin mo ang bawat Pilipino, anuman, O Diyos, at aalisin mo ang anumang pagkakabahagi. Gampanan mo, Panginoon, ang iyong kalooban, O Diyos, para sa aming minamahal na bansa. Pinagkakatiwala namin ang programang ito, Panginoon, na magaganap sa araw na ito. At sa lahat ng magaganap, mangyayari, Panginoon, alam namin na ikaw ang siyang may tataas, ikaw ang siyang maluluwalhati, at sa oras na ito, Panginoon, kasama ng pagmamahal sa aming Diyos, sa iyo, Panginoon, gayon din ine-express namin ang pagmamahal namin sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Lord, we declare Jesus is Lord over our beloved nation, the Philippines. Jesus is Lord over the Filipino people. We honor you and we bless you. We give you the praise. In Jesus' name this we pray. Amen. Amen.